Sa akin wala namang sa baga lahat naman siguro meron kahit ano pero sa akin siyempre kumasti yung mga yung lalo na sa transportasyon at saka sa mga bilihin. Pero alam ko naman na kaya naman na gawa ng gobyerno na para umabaw kahit papaano magkaroon ng medyo sa mga tao. Medyo magulo lang yung pagpapaliwanag niya pero meron naman sound. Kayo naman. Minsan lang talaga mga kababayan natin medyo hindi lang nila ma-express yung gusto nilang sabihin at nahihiya at ayaw sila. Pero sinasabi niya tumaas. Okay? Ito pa, pangalawa, sino ba ito? Ngayon, sa current administration, parang feel ko wala man nangyari. Wala daw nangyari. Dati, past administration medyo interested ako sa mga nangyayari sa politics. Pero parang wala akong interest kasi parang walang ganap masyado. Ayun, patay tayo dyan. Bukas you're fired. Sabi niya ngayon, bakit ba pag nagsasalita tayo para lagi tayo nakainom, ano? Ngayon, wala po talaga nangyari ngayon. Itong administration na ito, napipil ko walang ganap Pero nung nakarang administration, meron Palakpakan, kuya. Hindi, di ba? Ang ganda naman na sinabi niya. Maganda. Ay, interesado daw siya nung nakaraang administrasyon, pero sa ngayon, wala. Ito, ulitin natin, ha? Sa ngayon, sa current administration, parang feel ko wala man nangyari. Sa current administration, wala naman nangyayari. Linawin lang natin yun. Alam mo, pag dati, past administration medyo interested ako sa mga... yung past administration, interested siya sa politika, may nangyayari sa politics. Pero parang wala akong interest kasi ngayon, parang wala akong interest ngayon Bakit? Kasi walang ganap masyado. Yun ang sinasabi niya. Wala naman nangyayari. So... hindi na siya interesado kasi walang nangyayari. Okay. At least si Kuya, honest, ha? Totoo naman marami sa kababayan natin na talagang sinasabi nila na ano ba nangyayari ngayon? Parang wala naman. Di ba? Parang wala namang nangyayari. Ito, tuloy. Ganap masyado. Siguro sa transportasyon. Yung pagbabago daw, di ba? Ang sagot niya, sa transportasyon. Okay? Sa transportasyon daw yung pagbabago. Ano sa transportasyon na nagbago? Sagot, move it. Kasi nagkaroon yung yung sa tren, di ba? Tapos yung bago nilang project sa yung subway. Yung sa tren. Which is galing pa kay Pangulong Duterte. Ano pa? Yung subway daw. Kanino galing yon? Kay Pangulong Duterte. Medyo si Kuyang Move It, medyo namimix lang. Namimix lang siya ng kung kaninong administrasyon galing yung pagbabago. Di ba? Totoo, ano ba sinabi niya? Yung tren na ayos, kailan ba naayos yun? Kay Pangulong Duterte. Yung subway, kailan naayos? Kay Pangulong Duterte. Di ba? Tama, mali. Kakala niya this current administration kasi nga naman ang propaganda ng mga ensimada vlogger ngayong administrasyon yun. Pero in fairness, lagi natin sinasabi to, in fairness, itinutuloy naman ng Marcos administration. Itinuloy lang. Hindi, totoo, itinuloy lang naman. At least hindi pinigilan. Pero both ay galing pa rin kay Pangulong Duterte. Yun. So sa akin yung implementation ng mga Ganun daw. rain roll, yung efficiency ng Balik ulit tayo sa dati. Sabi niya, ano ba yung pagbabago? Yung efficiency ng railroad. Kanino ba nagsimula yung proyekto na yan? Kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte pa rin simula yung proyekto na yan. Although, again, okay? Again, ha?
Ulitin natin, pinagpapatuloy naman ng gobyerno ni Marcos in fairness. But, everything nagsimula yan kay Pangulong Duterte. Makapunta ka sa isang lugar, ngayon malapit na mag-operate, so magandang improvement na yun. Ayan. Makita namin improvement. Kasi madali ka na makapunta sa mga lugar-lugar na pupuntahan. Ayun ha, so madali ka makapunta sa mga lugar-lugar na gusto pumunta. But again, it started in Duterte's time, continued in Marcos administration. Para lamang po natin na ilagay natin sa tamang perspektibo. Nagsimula kay Pangulong Duterte. Actually, ganito yan. Kung gusto nyo talaga ng perspektibo. May mga proyekto na conceptualize nung panahon ni Pinoy. Yung iba pa, panahon pa before Pinoy. Conceptualize. Kaya lang, madali lang naman mag-isip eh. Sa totoo lang. Pero ang importante dyan na simula at tumakbo nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? At meron din mga proyekto na hindi nagsimula sa pag-iisip kay Pinoy, nagsimula talaga kay Pangulong Duterte at tumakbo nung panahon ni Pangulong Duterte at natapos. Ngayon, pinagpapatuloy naman ng ilang mga proyekto ni Pangulong Duterte ng Administrasyong Marcos. Ilan? Yung iba kinancel. Pag sa Mindanao kinakancel. Pero pag dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy. Linawin natin hindi tayo dun lang tayo sa totoo. Huwag tayong magdagdag, magbawas, pero ganun talaga ang katotohanan. Okay? Tuloy, ano pa ang pagbabago? Para po sa akin, nagkaroon naman po ng improvements, pero asat namin hindi po kasi siya ganong kalinaw. Kasi since na may improvement naman daw, pero hindi kasi ganun kalinaw. Kuya hindi kita magets. Medyo mahirap-hirap itong ano mo ha. Merong improvement pero hindi lang malinaw kung ano yung improvement na yon ha. Sige, tuloy. Noon pa natapos yung pandemic hanggang ngayon. Yung mga development sa government, yung mga pinapagawa nila proyekto, hindi yung parang consistent na tuloy-tuloy. Hindi lahat ng program, mga free program sa public government hospital na nabibigyan ng oportunidad. Kumbaga, pili pa rin yung mga hospital. Ganito bibigyan ko lang kayo ng tip mga kababayan Hindi, para lang sa this is a communication skills. Okay? Communication skills pagdating sa pagsagot. First of all, pag kayo tinanong, sagutin nyo ng diretso. Tsaka nyo ipaliwanag. Okay? Kasi dito, sinasabi niya, meron namang pagbabago, kaya lang hindi makita. Tapos, sorry medyo naguluhan din ako Tapos, merong mga hindi completely na i-implement. Yun yung sinasabi niya Pili lang yung mga ospital, mga ganon. Okay? Siguro, kasi I think based on kanyang uniforme, baka naman siya po ay medtech o ano man. Hindi ako sure. Pero parang ang tinutukoy niya dito ay yung supposedly universal healthcare law. 'Di ba? Na wherein dapat libre na sa mga publiko, kaya lang minsan nagiging pili. Yun lang naman yung sinabi niya Tapos hindi tuloy nakikita. Nagigets nyo? Kaya ako, turo ko lang na hindi ko nilalait si kuya Kasi siyempre, kolehiyo pa lang siya, baka hindi pa masyadong naituro. Pagdating mo sa pagsagot, lagi nyo tatandaan, kasi marami dyan sa interview, pag tinanong sa interview sa trabaho, paligoy-ligoy. Saan ka ba nagtrabaho nung nakaraang bago ka nag-apply dito? Ang sagot, sir, kasi nung bago napa-ospital po ako noon, kaya lumipat po ako, tapos nung nalaman ko na may opening, tsaka po ako pumasok dito. Huwag tayong sumagot ng ganun, kung hindi bagsak na kagad sa communication skills. Kasi tinanong ka saan ka ba nagtrabaho? Bago ka pumunta dito, ang sagot, kunwari, Jollibee po ako nagtrabaho.
You only answer the question. Huwag mo nang ipaliwanag kung hindi naman tinatanong. Ha? Hindi, ito nililiwanag ko lang kasi alam mo kung bakit. This is a lesson especially when you are going out of the country sa immigration. Di ba? Sa immigration, kung ano yung tinanong, huwag mo ibigay lahat. Kasi marami sa kababayan natin na ano na to eh. Ako, kahit ako, na ano din ako dyan eh, na ganyan din nung ugali ko eh. Yung dati ha, ang dami daladalang dokumento, di ba? Saka pupunta, dito po ako naka-stay, tapos ito pong kaibigan ko nag-imbita sa akin. Sandali, ang tinatanong lang, saan ka pupunta? No? Dapat kung ano yung tanong, yun lang ang sagot. Kung ano yung hiningi, yun lang ay bibigay. Tama, mali? Hindi, walang biro. Alam nyo kung bakit ko nasabi yan? Kasi kahit mismo sa embassy, US Embassy, ang dami sa mga kababayan natin, ang daming dalang papel. Tapos pagdating doon, may nakasulat na. Ito lang ang hawak nyo. Nakasulat na talaga. Ito lang. Nakasulat doon. Yung hawak lang yung papel ay yung application. That's it. Yung email na meron kayong appointment. Kasi tayo minsan ang dami nating sinasabi. Tama, mali. 'Di ba? Pagka tinanong tayo sa immigration, kasi the more na marami tayo sinasabi, the more na ang dami nating nagiging defensive tayo. Nagigets ninyo? Halimbawa, yung kinumento kong nambudol ng OFW, nagpaliwanag na kagad siya. Kesyo ganito daw. Kesyo ganito. Kesyo hindi daw ako nagre-research. Kesyo fake news daw ako. Isa lang naman dapat ang sagot dun. Hindi totoo yan. Bayad na. Diba? Kasi kung isa lang naman kung gusto mo akong barahin at hindi ka talaga ng budol ng kapwa OFW mo o ng OFW, isa lang ang sagot dyan. Ito resibo, binayaran ko na. Tapos ang usapan, tama, mali. Kaya lang, ang dami mong palusot. Nahuhuli ka tuloy kasi ang dami mong dahilan. Ang dami mong sinasabi na wala naman wala namang nag-a-accuse sa'yo. Isa lang naman ang punto ni Banat Bay, merong nangutang, hindi nagbayad. O edi sana ang sagot mo, eto, nagbayad ako, kaya hindi ako yan. Tapos ang usapan, tama, mali. O, di ba? O, ganun dapat tayo. Kung nga sa immigration, kung nga papasok ka ng ibang bansa. Hindi, ako walang biro kasi sanay po tayo mag-travel dahil nga, panahon pa lang na Mocha Girls, nagta-travel na po kami. Naka tatlong UK kami, tatlong Canada kami, tatlong US, 4 data, something. Middle East, kahit sa Middle East, alam mo pinakamasungit na mga immigration sa Middle East Totoo. Pag hindi tinatanong, wag nyo nang anuhin. Maano lang talaga sila, madaldal lang din talaga sila. Kung kaya ako, sabi ko, anong gagawin mo dito? Mag-shopping, bakit? May pera ka, meron. Ganun lang. Saka naka-check-in, ito. Ngayon. Kailan ang balik mo? Ito. Ilang araw ka? Ito. Kasi doon, confident ka Sinagot mo ng diretso. Pero pag hindi mo sinagot ng diretso, medyo mapag-iisipan ka tuloy ng hindi maganda. Diba? Yung tulad na sinabi ko, merong inutangang OFW, hindi pa binabayaran, nangako. Hindi kasi ganito yan Hindi ka kasi nag-research kasi ganito yan. Fake news ka kasi. Kasi ganito to. Kasi ganyan yan. Tapos ito to. Hindi naman ako sa nanghingi. At saka ang ganito naman yan. Ang dami mong, sagot lang nagbayad ka na ba? Hindi. Tapos ang usapan. Tama, mali? Diba? Tama, naiintindihan nyo ibig ko sabihin? Hindi, pinapaliwanag ko lang kasi si Kuya, medyo hindi siya straight to the point magsalita. Pero naikwento ko naman sa inyo, sinasabi niya, pili lang daw yung batas na kung saan dapat libre. Naintindihan na natin? Kasi tandaan natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung Universal Health Care Law na yan, hindi masyadong nai-implement. Yan ang sinasabi niya. Okay sana pero hindi na-implement. But again, Duterte's time yan. Tuloy. Na nabibigyan ng oportunidad. Kumbaga, pili pa rin yung mga hospital
Yung transportation parang may konting pagbabago pero hindi kasing tulad noon nung di pa nag-pandemic. May konting pagbabago pero hindi katulad nung di pa nag-pandemic. Panahon ni Duterte uli. Mga kababayan, hindi ho ito SMNI ha. UNTV po ito. Kasi baka sabihin nung iba pag SMNI bias di ba? Ito hindi ko sinasabing bias ang SMNI ha. Don't get me wrong. Yung mga tangang magi-interpret na naman diyan. Ibig ko sabihin, kasi pag SME na yan, pag bibintangan ng mga ensimada vlogger, pinili nyo lang yung in-interview nyo. Siyempre, ganun yung mga ensimada vlogger, di ba? Ito, UNTV ito. Hindi naman ito pinasara. So, hindi naman sila Pero and yet, ito yung mga taong bayan na nagsasalita dito. And again, hindi ho nila pinili yung mga Duterte supporter. Okay? Baka kasi akala nung iba, Duterte supporter yan. Hindi po mga Duterte supporter. Ewan ko kung Duterte supporter sila ha. Pero sigurado ko, hindi naman tinanong na UNTV yan. Duterte supporter ka ba? Anti-Marcos ka ba? Walang ganun, di ba? Kahit naman ng SMNI, hindi nila ginaganon Nagkakataon lang. Kaya lang, syempre, pagdududahan ng mga ensimada vlogger yan. Pero ito, UNTV ho ito. Linawin lang po natin yan ha. Tuloy. Maganda ang namin noon, mga biyahe namin. Medyo mahirap pa yung namin, biyahe na sa transportasyon. Edukasyon ata. Naman, it was obvious. Hindi siya sure. Edukasyon ata, hindi siya sure. Pero again, kung may nagbago man sa edukasyon, sino nga palang sekretary ng edukasyon? Sa mga online dial, mas naging madali yung pag-aaral nila gamit yung internet, yan. Yan, so edukasyon daw internet, which is wala namang kinaugnayan ang administrasyon ngayon. Siguro yung sekretary ng edukasyon. Sino nga ba yung sekretary ng edukasyon itong nakaraang 2 taon? Sino nga ba? Education po is yung pagbabago na dati po kasi marami yung hindi po nakakapag-aral pero ngayon po sobrang dami na po yung nakapag-aral nakakapagtapos. Yung sa study, yung mga pag-aaral po ngayong taon po. Yung mag-aral muna Huwag muna mag-off shoulder. Okay? Mag-aral muna. Kasi po handa po yung government ngayong taon. Pag-aaral uli, puro DepEd to Tama ba ako? Puro DepEd ito mali ako. Kasi puro pag-aaral yung sinabi. Yung una, yung puro transportasyon na galing din sa proyekto ni Pangulong Duterte. Ito namang mga kabataan na to, puro pag-aaral. Tama, mali. So Duterte pa rin. Sige. Again, taong bayan na nagsasalita, hindi po si Banatbay. Actually po, kapag napag-uusapan po namin yung magkakaibigan, yung about sa economy po, nag-improve naman daw po siya. Yung mga kaibigan niya, nag-improve daw ang ekonomiya. Sige. Sabi ni ate, yan. Sabihin na natin, yan ay, alam mo tayo, doon tayo sa katotohanan. Ekonomiya nagbago daw. Sabi ni ate, ayon sa kanilang pakikipag-usap ng kanyang mga friends. Nax. Sige nga. Paano kaya nila nalaman na naunlad ang ekonomiya? Di ba? Paano nila nalaman na nag-improve ang ekonomiya ng bayan? Tingnan natin. Kasi parang medyo ako din na nawindang ako sa ekonomiya ni ate. Parang marami siyang alam sa ekonomiya